dating ko ang ang pagpasok sa langit. Okay? At kapag ka nagkaganoon tayo bilang mga anak ng Diyos, listen to this. Okay? Kapag ka ikaw ay nagpa-blessing sa iyong buhay Kristiyano at hindi mo iniisip na ang buhay ay maikli at inuuna mo yung mga bagay na sinasabi sa iyo ng mundong ito na unahin mo, I will tell you, one day, kaya maraming mga tao ngayon sa impyerno ang iisa ang iniiyak nila kung meron sana lang pagkakataon muli. Amen? Amen. Okay? Kaya sa oras na ito, umpisahan ko na po yung aking mga serye ng aking preaching on how a Christian can be productive in this life. Today, umpisahan ko by being sensible in the eyes of God. Amen? So pinamagatan ko po ang mensahe, make your life sensible to God. I mean, ibig ko sabihin dito mga kapatid ko, gawin mo ang buhay mo na meaningful, valuable. Okay? Live a worthwhile life. Okay? Even if it is just for a while. Importante dito mga kapatid ko, na ang buhay mo ay talagang ipamumuhay mo ng maingat. Okay? Sa mata ng Diyos. Sapagkat ang gusto ng diablo, ang mga Kristiyano, ay mamuhay ng bara-bara. Amen? Make your life sensible. At dito po sa binasa natin, sa James chapter 4, titingnan po natin, there are 3 important areas ng ating buhay on how a Christian can be sensible in the eyes of the Lord. Handa na po ba kayo? Amen. Okay? Tandaan natin, ulitin ko sa iyo, ang buhay natin ay maikli. Gaano man ito, sabihin natin, kahaba mong pinamumuhay ngayon to, sa Biblia, ang tingin natin, kung 70 years old yan, 80 years old ka man mabubuhay dito, maikli pa rin yan. Sabi po ng Salmo, okay? Salmo 90, verse 10, tingnan po ninyo, sabi ni Haring David, the length of our days is 70 years or 80. If we have the strength, yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away. Tingnan po ninyo, kahit pa mamuhay ka ng 70, kahit mabubuhay ka ng 80 years old, tama yung salita ng Diyos, no? Ngayon, pambihira. Ang span na lang ng tao talagang nasa 70 to 80 na lang. Okay? Pagka lumampas ka na ng 70 at namatay ka, praise the Lord ka na ron. Okay? Kaya tingnan po natin ang salita ng Diyos. Sabi niya gano'n, subalit, sabi niya gano'n, kung ikaw man ay mabuhay ng 70 to 80, listen, life will quickly pass. Kahit 70 years old yan, quickly pass pa rin yan, mabilis pa rin yan. Ano sabi niya, you will just fly away. Okay? Napakabilis. Ginamit po yung mga word na quickly pass and fly away para ipakita sa atin, just to illustrate, just to make a point na na ang buhay ay mabilis. Huwag mo nga niya, buti ng buti kung ikaw ay aabot ng 70 or 80. Okay? Ang hindi natin alam, mayroong iba sa atin dito, 1 linggo na lang ang buhay. Hindi natin alam. Okay? Ang tanong, kung gano'n na lang, paano mo ipamumuhay? It's time to make this life sensible in the eyes of the Lord. Amen? Amen. It's time that we make, this life sensible. Is your life making sense in the eyes of God? Okay? Not in the eyes of man, but in the eyes of God. Sapagkat siya mismo ang magiging hukom natin kung paano ikaw ay makakapasok sa langit. Hindi po ang mga tao. Hindi po si pastor, hindi po kung sino-sino mang mga presidente ng mundong ito. Kundi dapat sa mata niya, your life should be making sense. Okay? So, buksan po natin ang ating mga Bible, James chapter 4, at titingnan po natin, umpisahan po natin from verse 1 hanggang sa binasa natin kanina. And dito po makuunawaan natin that there are 3 important things na dapat ang buhay mo at ang iyong mga salita is making sense sa Panginoon. Andyan po ba kayo? Okay? Una, sa area ng panalangin. Pagka nananalangin, are you making sense sa mata ng Diyos o sa tenga ng Diyos? Sapagkat marami sa atin, mga kapatid ko, ang nananalangin. Walang taong hindi nananalangin, Kristiyano man, born again man o hindi, lahat nananalangin. Amen? Okay? Pero kung titingnan natin at susumahin natin yung tinatawag na effectiveness ng ating panalangin, aminin man natin o hindi, mababa ang tinatawag na answer rate. Okay? Ng maraming mga tao. Why?
Sapagkat may problema pagdating sa sa panalangin. Why? One thing, sinabi rito ng Biblia, your prayer is not making sense to God. Alright? Okay? Kinakailangan, in times of prayer, kaya kita po ninyo, praise God, lately, ang ating prayer ministry, dumadami. Amen. Lately talagang dumadami kami rito. Okay, praise God. But listen, okay, dapat mas marami pa rin ang mga Kristiyanong sumasama sa prayer ministry. Pero naniniwala kung bakit hindi pa mas ganun karami, sapagkat maraming mga tao, aminin man natin o hindi, ay hindi masyadong sampalataya sa prayer, bagamat ikaw ay nagpe-pray. You know why? Sapagkat kung talagang ikaw ay nagtitiwalang ang Diyos ay totoong sumasagot sa prayer, you will always be here. Hindi ka talaga talagang mananalangin ka. Sabi kaya, tingnan po natin sa area ng prayer. Kung gusto mong magkaroon o maging sensible ang prayer life mo bilang isang Kristiyano, first, pray according to God's will. Okay? Start to make yourself sensible sa panalangin. Basahin natin yung verse 1, 2, and 3 ng James chapter 4. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something, but you don't get it. You cannot go back, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. And when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasure. Itong James chapter 4, medyo hihimay-himayin natin ngayong araw na ito. Okay? Ang sabi po ng salita ng Diyos dito, una, what causes man to pray apart from God's will? Kasi, di ba, sabi nga, for you to be sensible sa tenga ng Diyos, kaya kinakailangan ang iyong panalangin ay ayon sa kanyang kalooban. Tama po ba? Amen. Pero bakit tayong mga Kristiyano na, tandaan natin, okay, ang kausap po dito ni Pablo, o ni Santiago, ni Santiago ay mga Kristiyano na. Hindi siya nakikipag-usap dito sa mga non-believers o sa mga pagano. Ang kausap niya rito ay mga Kristiyano na nasa loob ng church. Ang sabi niya ganon, ito ang problema kung bakit ang mga Kristiyano ay hirap manalangin nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Why? Sapagkat merong mga fights and quarrels. Okay? Now, ang original Greek word nito, ang sinasabi rito ay, this is yung tinatawag na fight without weapons. Fighting without weapons. Ito yung pag-aaway na mga tinatawag na may mga personal conflicts from one another. Yung fights and quarrels na ito. Okay? And the other word na makikita natin sa verse 1 is another fight. But this time, iba naman po ang Greek word nito. Ito tinatawag na battle. Okay? Now, this time, itong word naman na ito is, this is an armed struggle. Okay? It needs weapon to fight. Okay? Yung kanina ay struggle without weapon. Pero ito yung kinakailangan ng may weapon. Okay? Ito yung tinatawag ng mga armed conflict naman ito. Kinakailangan may dala kang Now, dito, ginamit po yung word na battle na ito, just figuratively. It's a figurative word. Sapagkat, una, sabi nga ganon, sa loob ng church, meron tinatawag na conflict o awayan sa mga magkakapatid sa loob ng church. Hindi sila magkakasundo